Narito po ang News TV Quick Response Team sa Araneta Center Bus Terminal kung saan nga po ay patuloy po ang pagdating ng mga pasahero na pauwi po sa kanilang mga probinsya. Ito po ang pila ng mga pasahero na naghihintay po ng mga bus na kanilang masasakyan. At isa nga po sa mga pahirapan ngayon para sa mga pasahero ay yung pong kawalan na ng ticket sa mismong araw ngayon dahil January 1 na lang pala yung available na naibebenta po dito sa station. Dahil nga po maaga pa lang ay siksikan ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station. Pahirapan po ang pagbili ng ticket dahil sa mabang pila ang ilang pasahero. Ilang araw nang naghihintay para lamang po makabili ng ticket. May ilang po maswerte nakabili pero gaya nga po ng aking nabanggit ay para sa January 1 na biyahe na po yung available. Paliwanag po ng mga nagbebenta ng ticket, isang linggo po matapos yung bagyong Yolanda ay marami na po mga nakapagpareserba. Kaya pagsapit ng ikalawang linggo ng Disyembre ay nagkaubusan na ng mga ticket. Dahil nga po sa problemang ito ay nag-issue ang LTFRB ng mga special permit para sa 588 mga units ng mga bus para po mula nung December 18 hanggang January 6 para matugunan ang dami ng pasahero. At doble higpit po ngayon ang seguridad dito sa Araneta Center Bus Terminal. Kanina po ay nakausap natin yung ilan sa mga pasahero na papauwi sa kanilang mga probinsya. Ang biyahe po dito ay hindi lamang po South Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao. Narito pong payag ng ilan sa ating mga kababayan. Alas 8 po. Nang maga? Mahirap yung matagal yung bus namin. Hirap din. Yung yung pang bigay mo sa apo mo, nabili mo na ng pagkain. Sabi sa akin kanina, gasa kasi sa sasakyan ko eh. Sabi sa akin kanina 10. Eh sabi kanina baka gabi yan. Ngayon na naman. Sa puntong ito makakasampo natin si Ginoong Erica Padilla ng LTFRB. Isa po siya sa mga enforcer. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Opo, at sa ngayon po ba, kumusta po ang inspection nyo, particular sa mga binigyan po ng special permit na mga bus? Okay naman po, lahat naman po ng bumibiyahe na city operation may special permit. Opo. Ang lang po, ang tinitingnan lang natin dito mabuti yung overloading. Oo. Kasi po para sa kumbinyente ng pasaheros. Opo. Sa haba ng biyahe kailangan naka-relax sila, kumbinyente yung biyahe nila. Yung pong yung mga particular na yung mga basic na check-up po sa mga bus, kumusta po yung inyong nakita o observation po dito sa mga units na bumabiyahe lalo pa yung malalayo? Okay naman po, maayos naman po yung kanilang sasakyan at yung mga driver okay naman sa tingin natin. Ang talagang tinitingnan po natin dito, kasi po ang inspection naman ng sasakyan sa LTO. Opo, selfie. Ang tinitingnan po natin talaga rito yung special permit at yung convenience ng pasaheros. Opo. Yun po ang ating particular talaga dito. Ito po bang mga nabigyan ng special permit, hanggang saan po pinapayagan makabiyahe? Yung kung saan po sila ma-assign o yung piliin nila, paano po ba sistema doon? Kung sa South po, kunyari sa South, kung ano yung hiningi nila, hanggang Bicol, hanggang Matnog, hanggang Tacloban, naka-indicate po ron. Pero kung mga metro bus po sila, bumabiyahe po dito sa metro bus, garantisado ho ba yung condition din ng mga bus na ito? Opo naman, tingnan naman natin, hindi sila mabibigyan ng special permit kung hindi sila kondisyon. So ibig sabihin, bago pa ho nabigyan, pasado na sa mga requirements. Opo po? naman, opo naman. Yung special permit, mga hanggang kailan po ito magtatagal? Siguro po hanggang matapos tong holiday. Opo. Wala po akong particular na date kung ano. Siguro po pag natapos na itong bugso ng pasaheros, papauwi pa rin galing ng probinsya, hanggang doon po siguro yung special permit. Opo, yung mga koloro, paano po? Mga koloron po, hinuhuli po natin yan. Kasi po yung pasaheros, diligtas dyan eh. Talaga pong hinahabol po natin yan sa utos po ni Executive Director Bobby Cabrera. Opo, at ang isa sa primary concern nyo, gaya ng inyo nabanggit, yung po overloading. Ano po? Opo, kasi po talaga pong yung tao, pagka sinabi mo sumakay, sasakayan. Opo. Hindi po natin pinapayagan. Ang ginagawa po namin, pinabababa po namin, hindi naman po namin hinuhuli kahit may violation sila. Tsaka namin sila pinapatakbo. Lahat po, kumbaga, bago nyo mapalis, yung nakaupo lahat, seating Seating capacity lang po. capacity po. Opo.
Paalala po sa mga kababayan natin na babiyahe pa lang. Ano pong inyong nais paalala? Siguraduhin nyo pong ang inyong sinasakay na maayos, hindi kolorum, at kumbinyente inyo pagbiyahe para ligtas kayo makarating sa inyong paroroon. Opo. Maraming salamat po, sir. Opo, maraming Si Ginong Eric Padilla, isa po sa mga enforcer dito po sa LTFRB. Salamat po. Sa po ito, makasama po natin si Police Senior Inspector Mario Manipo ng Araneta Center Bus Station. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. So far, kumusta po yung seguridad dito po sa station ngayon? Mas marami yung kumpara nung papasko. Ano po? Kumusta po ngayon? Yung seguridad po natin dito ating pinapaigting gawa po ng sa dami pong nagdadagsa ang mga pasahero papunta sa kanilang mga probinsya. Ang ating kapulisan po ay laging nakahanda at nag-deploy po tayo ng mga 20 na personnel po dito. Kasama na po natin yung mga nakasibilyan for police assistance. Yung K9 no, tuloy pa rin. May K9 po tayo dito. Dalawa po yung K9 natin ng Araneta Center at isa po sa K9 po ng Station 7. Opo, opo. At yung katulad po nito, syempre mga January 1 na babiyahe, sa experience ko ba, nagbababad na sila dito dahil sa dami rin ng mga bagay nila o umuwi muna sila bago po hintayin po yung... Ang observation po natin dito, yung mga malalayo po, nag-stay na po sila dito. Paano po, meron po sila parang mga holding area o waiting area po dito? Meron po silang prepare kagaya po dito sa kabila po na pwede silang maghintay po hanggang dumating po yung kanilang masasakyan. At siguro sir, panguling paalala, ano po yung pinagbabawal ulit ng mga pulis? Paulit-ulit natin itong gawin para hindi na rin sila mabalat, hindi na rin makalusot kung ano man yung kontrabando. Ano po yung bawal isakay sa mga pampasayrong bus na ito? Opo, paalala po ulit sa mga biyahero-biyahera at huwag po nating dalhin yung pinagbabawal like yung mga gulok, kutsilyo at yung gasol. Ipinagbabawal po natin yan na dalhin kasi bawal po yan, flammable yan. Opo. Maraming salamat po sir. Sige, Senior Inspector Mario Manipo ng Araneta Center Bus Station. Siya po ang commander dito.